Ano nga ba ang nakuhang reaksyon ni Yen Santos sa mga netizens matapos nitong aminin ang pagiging third party kay Paulo Contis at LJ Reyes, maging ang issue ng pagkakaroon ng anak kay Chavit Singson? Narito ang buong detalye. I'm so sorry, wala po akong excuse doon, mali po talaga ako. Ito ang mga mabibigat na katagang binitawan ni Yen Santos sa unang pagkakataon matapos ang mahabang pananahimik sa showbiz. Sa kauna-unahang episode ng kanyang bagong YouTube channel na pinamagatang Questions I Am Desperate to Answer, buong tapang niyang hinarap ang mga isyong matagal nang ibinabato sa kanya ng publiko. Mula sa pagiging third party umano sa relasyon ni na Paulo Contis at LJ Reyes, hanggang sa controversial na chismis na siya ay nagkaanak umano kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Matagal nang usap-usapan sa industriya ang naging papel ni Yen sa paghihiwalay ni na Paulo at LJ. Kahit ilang beses nang sinubukang iwasan ni Yen ang mga tanong tungkol dito, ngayon ay tila na pagdesisyonan na niyang humarap sa lahat ng issue at humingi ng kapatawaran. Hindi sa pamamagitan ng press release o scripted interviews, kundi sa isang raw at emotional na vlog kung saan ramdam mo ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Sa kanyang pagsasalita, tahasang inamin ni Yen ang naging pagkakamali niya. Dito na nga pumasok ang kanyang paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan ng dahil sa pakikipagrelasyon niya noon kay Paulo Contis. Hindi man niya binanggit ang pangalan ni LJ, ngunit alam mong siya ang pinapahatiran ng paghingi ng tawad. Isa rin sa naging revelasyon ni Yen ay ang tungkol sa naging nightmare relationship niya. Bagamat hindi niya pinangalanan, malinaw sa konteksto na si Paulo Contis ang tinutukoy niya. Ayon sa aktres, sa una ay tila perfect ang lahat. Sweet gestures, malalaking sorpresa, pero kalaunan ay napansin niyang ito pala ay bahagi ng isang manipulative cycle. Ginamit niya pa ang term na love bombing na karaniwang kaugnay sa mga toxic relationships. Doon niya na-realize na hindi pala lahat ng sweet ay sincere. Makikita sa vlog ang pag-amin ni Yen kung paano siya nawala sa sarili, kung paano naging bahagi siya ng isang relasyong unti-unting kumain sa kanyang katauhan, at kung gaano pahirap maging parte ng isang relationship na paulit-ulit kang nilulunod. Pero sa huli natutunan daw niyang pahalagahan ang kanyang sarili at ngayon ay payapa na ang kanyang kalooban. Hindi rin pinalagpas ni Yen ang usapin tungkol sa umanay anak niya kay Chavit Singson. Isang chismis na matagal na kumakalat online at naging sentro rin ng intriga magmula nang siya ay magumpisa pa lamang sa showbiz. Ayon kay Yen, walang katotohanan ang mga alegasyon. Kapatid raw niya ang tinutukoy na anak at nasasaktan siya na nadadamay ang bata sa mga isyong binabato sa kanya. Nabanggit din niya na family friend lamang nina si Chavit Singson at ninong ito ng kanyang kapatid. Ipinahayag naman ni Yen na hindi niya ginawa ang vlog para damage control o para lang bumalik sa spotlight. Ginawa niya raw ito dahil gusto niyang magsimula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang bersyon na sarili niya na mas totoo, mas matatag at mas may paggalang sa damdamin ng ibang tao. Ayaw niya na itago ang totoo dahil mas masarap pala sa pakiramdam na walang tinatago kahit masaktan pa, aniya. Samantala, laking gulat ni Yen na halos lahat ng comment ng mga netizens sa kanyang vlog ay positive. Yung inaakala ng iba na sasabihan siya ng buti nga sa'yo, karma mo yan. Hindi yun ang natanggap ni Yen. Marami sa mga comment ay natuwa pa sa tapang niyang akuin ang pagkakamali at humingi ng tawad. Sabi pa ng isang netizen, sabi nila tanging matatapang na tao lamang ang tanggap at aamin na nagkamali sila. Yes, nagkapilat ka dahil sa nakaraan mo pero yun ang kinabilib ko sa'yo, nang magsorry ka at aminin mo na mali ka. Meron din nagsabi, ang mahalaga nagising ka at nakaalis ka sa ganong klaseng tao at nagsorry ka sa mga tao na saktan mo that time, pero dahil din sa'yo nakatakas din siya sa ganong klaseng tao at masaya na siya ngayon.
Sana makabangon ka ulit, makabalik ka sa showbiz, at makahanap ka ng true happiness in God's time. Dagdag pa ng isa, parte ng buhay ang pagkakamali. Importante natuto tayo at nagkaroon ng aral sa mistake na nagawa natin. Keep going lang, basta make sure na wag mo nang balikan yung mistake mo dati. Kagaya mo rin ako, Yen. Maraming mali sa nakaraan ko. Pero God gave me a chance. Ngayon hindi na ako makamundo na tao at higit sa lahat may peace of mind na ako. Napakasarap mabuhay ng may peace of mind kumpara sa mayaman na tao. I enjoy watching your vlog. More vlog to come. God bless. Kitang-kita ang pagiging panatag niyan sa kanyang desisyong ilabas ang lahat. Hindi madali ang humarap sa kamera para akuin ang mga pagkakamali, lalo na kung alam mong may mga tao talagang hindi ka natatanggapin. Ngunit sa kanyang bagong simula sa YouTube, malinaw ang layunin niya. Hindi para makalimutan ang nakaraan, kundi para harapin ito at ayusin kung ano mga pwede pang itama. Sa dulo ng kanyang vlog, isang payapang Yen ang nasilayan ng mga manonood. Payapa ang isip, payapa ang paligid. Isa itong indikasyon na kahit papaano natuto siya. At para sa mga maraming netizen, yun ang mas mahalaga. Ang may natutunan ka sa pagkakamali mo at handa kang magbago. Narito ang ilan pang mga reaksyon ng mga netizens. Para sa iba pang mga updates at showbiz eksklusibo, manatiling nakatutok dito sa Showbiz Ganap Global. Ikaw, anong opinion mo sa isyong ito? Leave your comment below. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.